Maligayang pagdating sa espesyal na edisyon ng 24 News English. Ako si Nicole Zedek, live mula Tel Aviv. Sa loob ng wala pang 24 na oras, naglunsad ang Iran ng mahigit 24 na ballistic missiles sa Israel. Gumanti naman ang Israel sa pag-atake ng petrochemical complex sa Iran. Pagkatapos ay sinabi ng Iran, tapos na yon. Wala nang karagdagang pag-atake sa Israel, basta't hindi muling magsimula ng pag-atake ang Israel kahit saan sa Lebanon. Hindi pinansin ng Israel ang banta ng Iran at inatake ang ilang target ng Hezbollah sa timog ng bansa. Kumpiyansa ang Israel na hindi tutuparin ng Iran ang mga banta, kaya balik normal na ang panuntunan ng Home Front Command sa bansa maliban sa hilagang Israel. Ayon kay Punong Ministro Benjamin Netanyahu, itutuloy ng Israel ang pag-atake sa Lebanon at hindi hahayaan ng Iran na pagugnagin ang dalawang front. Heto pa ang kanyang pahayag. Sa loob ng mga dekada, matatag kong ipinaglalaban ang ating karapatang kumilos laban sa mga kaaway. Ganito rin ang ginawa natin ngayon. Matapos magpaputok ng Hezbollah sa Israel, inutusan ko ang IDF na atakihin ang mga target ng terorista sa Beirut at likidahin ang mga operatiba ng Hezbollah. Nagawa natin ito. Matapos atakihin ng Iran ang Israel, inutusan ko ang IDF na atakihin ang mga target na militar at pang-ekonomiya sa buong Iran at nagawa rin natin iyon. Tumigil na ang putukan matapos nating atakihin ang teroristang rehimen sa Tehran, kaya huminto na rin sila sa pag-atake sa atin. Kung magkamali ang rehimen ng terror sa Iran na atakihin tayo muli, tutugon tayo ng buong lakas. Nais naming simulan sa pinakabagong balita mula sa Washington. Ang aming E24 News English Senior US Correspondent na si Mike Wagenheim ay muling sumasama sa atin ng live mula sa White House. Mike, kailangan ko sabihin, napakaraming kaganapan dito sa rehiyon. Anong pananaw dyan sa Washington? Diplomatikong tagumpay ba ito para kay Trump o ipinapakita lang niya ito sa mga taga-suporta niya? Sa totoo lang, hindi pa talaga kami nakakarinig na marami mula sa Pangulo ngayon, maliban sa mga post niya sa Truth Social. Nasa New Jersey siya ngayon at naghahanda para sa laro ng NBA Finals mamayang gabi na tampok ang Knicks sa datingang lungsod, ang New York City. Sa palagay ko, isa itong diplomatikong tagumpay. Noon ay may putukan, pero sinabi ni Pangulong Trump na itigil ito. Mahirap talaga, kaya sa tingin ko, hindi magiging tapat kung sasabihin nating walang kinalaman ng Pangulo dito. Mahalaga ring tandaan na para sa kapakanan ng mga bansang yon, lalo na Israel at Iran, na itigil ang putukan dahil sa maaaring pinsalang idulot nila sa isa't isa. Tandaan din natin, inatake ulit ng Israel ang Timog Lebanon kahit na tumigil na ang Iran sa pagpapaputok. Ipinapakita rin nito na sinisiguro ni Pangulong Trump sa abot ng kanyang makakaya na magkahiwalay ang dalawang usapin, ang usapin sa Lebanon at ang usapin sa Iran. At mabilis na pagsubok ito ng Israel na malinaw na may koordinasyon sa administrasyon ni Trump dahil sa hamon mula sa Iran. Sinabi ng Tehran na anumang pag-atake sa Lebanon ay sasagutin ng Iran, kaya ang agarang muling pag-atake sa mga elemento ng Hezbollah sa katimugan Lebanon ay isang pagsubok sa Iran. Sa tingin ko, maaari itong ituring na panalo para kay Trump at sa bagay na yon, para kay Punong Ministro Netanyahu dahil hindi ito nagdulot ng agarang tugon mula sa Iran. Ipinapakita nito na ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Lebanon at ang pagtulak sa Hezbollah palayo sa hilagang hangganan ng Israel ay hindi ididikta ng Tehran. Ito ay ididikta ng mismong pamahalaan ng Lebanon kasama ang mga tagapamagitan sa Washington at ang mga posibleng katuwang sa Jerusalem. Ano ang ibig sabihin nito sa usapang diplomatiko? Noong nakaraang linggo lang, namagitan ang Washington sa tigil putukan ng Israel at Lebanon. Pero ang pangunahing problema pa rin dito ay ang Hezbollah, Mike. Tuloy-tuloy ang pagpapaputok nila sa Israel at tuloy din ang sagot ng Israel sa banta nila. Ano ang kahulugan nito sa kasalukuyang usapang diplomatiko? Alam mo, may isang bagay na medyo hindi napapansin na yon at medyo nakakabahala ito. Patuloy nakikipag-ugnayan ng Washington sa Speaker ng Parlamento ng Lebanon, si Berry, na mula sa Amal Party at may koneksyon sa Hezbollah. At halos umaakto rito na parabang isa siyang kagalang-galang na tagapamagitan. Sa ibang panahon, kung gusto mong makipag-ugnayan sa Hezbollah,
Si Berry ang kilalang dapat lapitan. Ngunit taliwas ito sa paulit-ulit na mensahe ng Washington na lahat ay dapat dumaan sa pamahalaan at sandatahang lakas ng Lebanon. Na sila lang ang taning mga katuwang dito na hindi pwedeng mangyari. Hindi pwedeng isagawa ang diplomasya sa pamamagitan ng iba pang mga tao o iba pang paraan. Kaya't magkasalungat ang mga mensaheng yon sa ngayon. Kung ito man ay payo ng Israel na lumayo kayo kay Speaker Berry, hindi pa namin ito naririnig o sinasabi ng hayagan. Pero sa tingin ko, iyon ang pinakamahalaga at pinakakapansin-pansing pangyayari sa ngayon. Kahit na parang hindi ito napapansin dahil siyempre sa dami ng mga missile na lumilipad, dun talaga nakatuon ang pansin ng lahat. Pero sa palagay ko, iyon ang isang bagay na dapat talagang pagtuunan ng pansin. Higit sa lahat, nagdadagdag na ba ngayon ng Washington ng bagong antas ng diplomasya dito at sa paligid para palakasin ang pamahalaan ng Lebanon? Pinaihina nila ang gobyerno sa pakikipag-usap diretso sa tagapagsalita ng parlamento para makipagnegosasyon sa Hezbollah at ano ang epekto nito sa inaharap. Mike Wagoner, may mahalaga akong punto para sa mga manonood. Salamat sa mga balita mula Washington, lagi ko itong pinahahalagahan. Ngayon, dito sa studio kasama natin si Ariel Osiran ng I-24 News English at si Dan Perry, International Affairs Analyst at dating editor ng Associated Press sa Europe at Middle East. Mga Ginoo, salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News English studio ngayon. Dan, gusto ko magsimula sa iyo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa Lebanon mamaya, pero magsimula muna tayo sa Iran. Ano ang naabot ng Israel na yon sa pamamagitan ng pagganti sa mga pag-atake ng Iran? Ano ang mensaheng natanggap ng rehimen? Ang mensahe ay, kung atakihin mo kami, atakehin ka rin namin. Parang mensahe ng mga bata sa kindergarten ito. Dahil sa estratehiya, may ganoon talaga. May mas malalim na issue rito. Naniniwala ba tayo sa mga pag-uusap na ang paglala ng sitwasyon sa Lebanon at ang pagsisikap ng Iran na pagsamahin ang dalawang larangan ay nakakasama? At tungkol kay Trump, mukhang gusto niya na maging tahimik ang lahat. Sinabihan si Netanyahu ni Trump na huwag umatake, pero nagpatuloy pa rin siya at umatake noong gabi, kaya gumanti ang Iran. Medyo hindi malinaw ang layunin nila. Maaari kaya umatake si Netanyahu. Sumuway kay Trump, mahirap paniwalaan. Sumunod lang siya kay Trump maya-maya pagkatapos ng sikat na tweet. Malinaw na hindi mapapapayag ang Iran na baguhin ang kanilang paraan sa pamamagitan ng ganitong taktikal at mababaw na paraan ng paglilinis. Sa tingin ko, ganito rin sa Lebanon. Mas malaki ang issue dito. Ang tanong, gusto ba talaga natin magkasundo? Kung hindi, ano ang alternatibo? Naniniwala ba tayong posible ang kasunduan sa Hezbollah at Iran? Pabor ako sa pagbabago ng pananaw sa parehong larangan. Mahigpit binabantayan ng Israel ang karapatang kumilos sa Lebanon at tagumpay nila na itinuloy ang pag-atake sa kabila ng banta ng Iran. Pero kinu-question ko, kung ang mas marami pang mabababang antas ng pag-atake sa Lebanon, tulad ng pagpinsala sa isang gusali dito, isang pasilidad doon, at isang operatiba sa ibang lugar, ay magbabago ng sitwasyon. At kailangan mabago ang sitwasyon. Ang ganitong gawain na tila normal ay nabigo na sa 45 taon. Kaya siguro, pag-uusapan pa natin ang Lebanon mamaya. Pero sa tingin ko, ang nakaraang 48 oras na para sa marami sa atin ay parang nanganganib na tuluyan sumabog ang digmaan. Uli. Walang malinaw na estratehiya at hindi na bibigay ng panayamang punong ministro o nagpapaliwanag kung ano ang mahalaga sa pag-atake sa dahiya ayon sa mga ulat. Walang seryosong alternatibo kundi pabayaan ng Hezbollah na umatake sa hilagang komunidad o ang Iran na magpaputok sa Israel ng walang tugon. Sa ngayon, ayaw ng Israel ng tigil putukan laban sa Hezbollah at ayaw rin ng Hezbollah ng tigil putukan laban sa Israel. Sa tingin ko, kailangan nating maging tapat. Agad din atake ng Hezbollah ang Israel matapos magsimula ang digmaan ng Iran at sinamantala ito ng Israel para muling simulan ang labanan-laban sa Hezbollah. At ang sarili kong pananaw tungkol sa Hezbollah, gusto ko silang durugin. Gusto ko silang mawala sa balat ng lupa. Sa layuning iyon, kakampi ako ng gobyerno ng Israel, Lebanon at halos sinumang matinong tao sa mundo. Pero tingin ko, hindi makakamit ng kasalukuyan estratehiya ang layunin. Lalo na't nagtatago lang sila sa Bekaa Valley sa Hilaga at hindi naman pupunta ang Israel ng daang milya para sakupin ang dalawang katlo ng Lebanon at alisin sila sa pamamagitan ng labanan. Kung wala yun, di ako sigurado kung may silbi pang lahat ng ito.
Sige, tatalakayin pa natin ang Lebanon mamaya sa programang ito. Pero Ariel, tumutok muna tayo sa nangyayari sa Iran at Israel. Ano ang lagay ng mga bansa sa Gulpo? May pahayag na ba sila? At ano ang ibig sabihin ng paglala o kawalan nito para sa kanila? Oo, tahimik pa rin sila. Ang mga Saudi, pasensya na sila. Itinanggi nila na ang Prince Sultan Air Base ay tinarget at inihayag nila na isa sa mga Houthi missile na pinakawalan papuntang Israel ay bumagsak sa teritoryo ng Saudi malapit lang sa hangganan ng Yemen at hindi nakarating sa Israel. Pinagmamasdan nila ito. Alam mo, ayaw nila. Mas marami na silang nakataya dito kaysa sa gusto nila. Nakikita nilang sila ay tinatarget, inaatake ng Iran kapag ang US ay umatake sa mga target ng Iran o umatake sa isang barko sa Strait of Hormuz na nagtatangkang pumunta sa isang pantalan ng Iran. Kaya masyado na sila nasasangkot kaysa sa gusto nila. Pero nakikita natin pinagmamasdan nila ang takbong ito ng mga pangyayari. Sa palagay ko, may ilan sa kanila na naiinggit sa naging tugon ng Israel na nagpapakita kung paano hindi pumapayag ang isang bansa sa kahit isang atake ng Iran sa teritoryo nito. At nagpapakita ng kahit kaunting kakayaang pumigil sa Iran, isang bagay na wala ang mga estado ng Gulf Arab. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga sila ganoon. Wala silang interes na maging bukas tungkol dito dahil ayaw na nilang udyukan pa ang Iran. Nakikita natin na sa kabuuan ang mga bansa sa Gulpo kahit na alam mo na kung isasantabi mo ang UAE at Bahrain. Pinananatili nila ang kanilang polisiya ng pagpapakalma sa Iran. At ang dinamika ng nakaraang 24 na oras ay hindi magbabago doon. Sige, gusto ko ring magbahagi ng mas malawak na pananaw ukol sa Iran dito. Kasama natin si Arash Azizi, contributing writer sa The Atlantic at may afda ng The Shadow Commander. Arash, malaking tanong ito. Nabigo ba ang Iran na yon sa layunin nitong pagdugtungin ang front kasama ang Hezbollah o sa isang paraan ay nagtagumpay ito? Magandang tanong yan. Sa isang banda, naidugtong nga nila dahil, alam mo, nagawa nilang umatake, naatake rin sila pabalik at mukhang tapos lang lahat na yun. Pero ipinakita nito na, alam mo, hahantong ito sa isang problema o mapupunta ito sa Hezbollah, kumbaga. Pero sa parehong panahon, iginit ng US na huwag nilang pagdugtungin ang mga front na ito. Hindi nakalusot ang Iran sa pag-atake nang hindi sila tinatamaan pabalik. Kaya magkahalo ang naging resulta nila dito. Hindi ito yung siguradong tatawid ka ng Rubicon na alam mong konektado na ang mga front. Ipinapakita nito na patuloy ang Iran sa ganitong gawain kahit laban sa kagustuhan ng demokratikong halal na gobyerno ng Lebanon. At mahalagang tandaan yan. Kaya kailangan nating itulak yan. Alam nating ayaw ng Lebanon, ayaw ng Israel, at ayaw din ng Estados Unidos. At marami rin sa Iran, syempre, ang hindi rin gusto ito. Nagtatanong kung bakit napapasabak na naman sa giyera ang Iran at bakit muling nakakaranas ng pag-atake ang mga Iranian sa kanilang bansa dahil lang gusto nilang tumulong sa isang grupong terorista na libu-libong kilometro ang layo. Pero ano ang ipinapakita nito tungkol sa pangangailangan ng Iran sa kanilang pangunahing proxy ngayon, ang Hezbollah? Ang katotohanan handa at willing silang halos simulan muli ang digmaan na ito kung iyon ang kinakailangan para ipakita sa Hezbollah na kasama pa rin nila ito. Ano ang sinasabi nito tungkol sa kalagayan ng Iran na yon? Ipinapakita nito na ayaw ng Iran mapag-iwanan sa Lebanon. Nitong mga araw, halos pinaalis na ng pamunuan ng Lebanon ang Iran na paulit-ulit na nilang ginagawa kamakailan. At gusto ng Iran na ipakita na hindi nila gagawin yon at ang kanilang axis of resistance ay kailangan magpatuloy at hindi nila tatanggapin ang pagbagsak ng kanilang kakayahan sa rehiyon. Gusto nitong sabihin na hindi, isa pa rin kaming makapangyarihang puwersa sa Lebanon. At ipapakita rin nila ito sa iba pang mga larangan. Patuloy itong kumakapit sa doktrinang pangsiguridad na umaasa sa mga milisyang ito. Tingnan natin kung darating ang panahon na mapipilitan silang tumigil dito. Pero ngayon, nakikita nilang tama pa ring ipapatuloy ito. At ano ang ibig sabihin nito para sa mga negosasyon sa Washington? Paano nito naapektuhan ang mga barahan ng Iran sa negosasyon? Sa tingin ko, nanindigan sila at patuloy nilang ipaglalaban ng kanilang mga hinihini sa negosasyon.
Sa tingin ko, hindi naman nila masyadong pinapansin ang Lebanon sa negosasyon basta't hindi lumalabag sa normal ang Israel. Tulad ng, alam mo, pagsakop sa Beirut o pagpunta pa sa hilaga ng Ilog Litani o mga ganung bagay o malawakang pambobomba sa Beirut gaya na nakita natin. Bukod doon, hindi nila hahayaang maging hadlang ang Lebanon sa isang kasunduan sa Estados Unidos. Ibig sabihin kapag maayos na kahit malakas ang salita nila sa paghiwalay o pagpigil, pipirma pa rin sila ng kasunduan sa Estados Unidos bago harapin ang Israel at punong himpilan. Ano ang ibig sabihin nun? Sa ngayon, parang walang naayos sa publiko. Hindi lang ito tungkol sa Lebanon, pati Strait of Hormuz at issue sa nuclear. Issue rin ang lubang pinayamang uranium na ayaw ilabas ng Iran. Kaya ano ang resolba? Ngayon at sa malapit na hinaharap, nais ng Iran na mapalaya ang kanilang na-freeze na assets at makilala ang papel nila sa Hormuz. Masaya silang solusyonan ng issue ng enriched uranium. Pumayag ang US na huwag ilabas ng Iran basta i-dilute ito sa loob ng bansa ay mismo sa mungkahin ng Pangulo. Narito ang ilang pangunahing issue. Posibleng magkasundo ang dalawang panig sa mga isyong ito, saka magkakaroon ng malawakang pag-uusap tungkol sa nuclear program sa mas malawak na konteksto. Ngunit posibleng magkaroon ng kasunduan na isasama ang wika tungkol sa papel ng Iran sa hormones at magpapalaya sa mga na-block na ari-arian ng Iran. At ilang beses na ring iminungkahi ito ng Estados Unidos. At malinaw na malinaw, ang Pangulo, si Pangulong Trump, ay sabik din na makakuha ng kasunduan. Tanong na lang kung makikita nila ang tamang tugma. Talagang malaking tanong pa rin yan na nakabitin sa mga pag-uusap na ito. Raj, madali lang. Masaya kami makasama ka dito sa I-24 News English na yon. Salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Komplikado ang huling 24 na oras para sa mga residente sa Israel. Kukuha tayo ng update mula sa Homefront. Kasama natin ngayon ng live mula Ramat Gan, Central Israel, ang I-24 News English correspondent na si Balig Sledin. Balig, masasabi ko talagang matinding pagkabigla ito para sa maraming mamamayan sa buong bansa. Ginising sila ngayong umaga ng mga missile na pinaputok mula sa Iran at sa mga Houthis sa Yemen. Ngayon, makalipas ang 12 oras, tapos na. Bumalik na sa normal ang mga patakaran ng Homefront Command. Anong masasabi mo? Kumusta ang atmosfera ngayon? Tama, balik normal na lahat. Sa sentro ng Ramat Gan, may mga naglalakad na rin. Karaniwan, lahat ay kagaya lang din ang nangyari kagabi. At ang Homefront Command ay nagbigay ng bagong utos kamakailan lang na nagsasabing babalik na sa normal ang lahat. Sa buong estado ng Israel, maliban sa linya ng sagupaan sa pagitan ng Israel at Lebanon, ibig sabihin sa lugar na yon, papayagan ng mga paaralan, pasilidad at sistema ng edukasyon na mag-operate. Pero kailangan o kinakailangan na malapit ito sa isang silungang maaabot sa napakaikling oras. Tandaan, sa Hilaga, napakaikling ng oras. Pinag-uusapan natin dito ay mas mababa pa sa 1 minuto sa karamihan ng mga kaso. Gayon din, pagdating sa mga restriksyon para sa mga pangtitipon sa mga lugar na yon malapit sa linya ng labanan, sa labas, sa bukas na lugar, hanggang 100 katao lang ang pinapayagan. At sa loob ng gusali hanggang 400 katao lang. At pati na rin ang mga restriksyon sa mga lugar ng trabaho. Posible pa rin pumasok sa trabaho pero sa mga lugar lang kung saan madaling makapunta ang mga manggagawa sa silungan sa loob ng maikling panahon, ibig sabihin bumabalik na sa normal ang lahat sa buong Israel maliban sa linya ng labanan. Ito mismo ang nagdulot ng galit sa mga tao sa hilaga ng Israel, lalo na sa mga nakatira malapit sa hangganan ng Lebanon. Bilang isa sa mga isang tao na namumuno sa isang forum para sa lahat ng bayan na nasa linya ng labanan ang nagsabi na hindi posible na bumalik sa normal ang bansa habang kami ay bumabalik sa aming mga silungan. Pero ito ang realidad. Sa ngayon, ang tanging delikadong sitwasyon ay malapit lang sa linya ng labanan. Sa aming pagkakalam, si Hezbollah ay hindi nagpapaputok patungo sa mga bayan sa hilaga ng Israel. Ngunit ang mga rocket o drone na tinatarget ang tropang Israeli sa Timog Lebanon ay maaring magdulot.
ng mga babala rin sa mga bayan sa hilaga ng Israel at maaari ring sa isang paraan ay maabot ang mga bayang iyon at mga nayon. Iyan ang dahilan kaya may ilang paggigpit pa rin ang Home Front Command lalo na sa linya ng labanan. Ang natitirang bahagi ng Israel ay balik na sa normal. At sa totoo lang, magandang desisyon nito, sabihin na natin ng Ministro ng Transportasyon, na hindi isinara ang paliparan sa Israel. Hindi talaga ito isinara. At lumabas sa tama ang naging desisyon. At tiyak na magandang balita ito para sa mga biyahero papasok at palabas ng bansa. Si Malik Sladin ang may pinakabagong balita mula sa gitnang Israel. Salamat sa iyo para dyan. Balik tayo sa studio kasama sina Ariel at Dan. Dan, ano ang opinion mo kung paano tinitingnan ng rehiyon ang sandaling ito kaugnay ng Iran, Lebanon at mga estado sa Gulpo na nakamasid din? Sa palagay ko, tulad ng ibang taga-masid, naniniwala silang nakuha ng Estados Unidos ang pagkatalo mula sa halos tagumpay. Napakagaling ng tagumpay sa militar, malinaw na talo ang rehimen, marami sa kanilang pinuno ang nawala. Iisipin mong matatakot na sila. At heto sila ngayon, tila hindi natatakot na muling magsimula ang digmaan. Inaatake ang Israel dahil desperado silang iugnay ang Lebanon sa isyu ng Iran. Ayon sa analyst, hindi mahalaga sa kanilang Lebanon, pero gusto nilang ipakita ang kapangyarihan at maging pangunahing taga-suporta roon. At ganoon sila kainteresado na handa silang isugal ang pagsabog ng usapang pangkapayapaan. Bakit ganito? Sa tingin nila, at malinaw na ngayon na may kalamaan sila dahil natuklasan nila ang hindi pantay na kapangyarihan sa pagharang sa Strait of Hormuz. Gaya na napag-usapan natin noong nakaraang linggo, hindi ka panipaniwala na inatake ng US ang Iran nang walang malinaw na plano para pigilan ang ganitong inaasahang aksyon na nagpagulo sa pandaigdigang ekonomiya. At sa ngayon ay tumataya sila at sa tingin ko, tama ang kanilang pagtaya na hindi kakayanin ng kanluraning mundo ang ideya ng 4-5 buwan ng paghihirap sa ekonomiya. At mula pa sa simula, sa tingin ko dapat ay naiparating na sa buong mundo ang ideya ng pagpapabagsak sa rehimen ng Iran. At tandaan, iyon ang orihinal na layunin. Hindi ang enriched uranium na sinasabi ni Trump at Netanyahu noong isang taon. Hindi ito pampublikong layunin pero tuloy pa rin. Unang araw, sina Netanyahu at Trump, lalo na si Trump, lumabas sa TV at sinabi, pagkatapos nito, mga Iranian, makukuha niyo na ulit ang bansa niyo. At ang buong dahilan kung bakit sila nagpadala ng mga aircraft carrier dito ay dahil sinabi nila sa mga Iranian na darating na ang tulong pagkatapos patayin ng Iran ang 10,000 tao. At ang ideya, syempre, ay pagkatapos tuluyang mapatalsik ang rehimen. Ako mismo, nagpunta ako sa mga TV station at sinabi na ito ang tamang panahon para ipataw ang mga kondisyon ng pagsuko dahil hindi sila irasyonal at alam nilang kailangan sumuko. Maganda at makatarungan sana ang kondisyon ng pagsuko, lalo na sa isyu ng nuclear na ayon kay Trump ay natapos na raw 1 taon na ang nakalipas. Pero ang mga milisya sa Lebanon na suportado ng Iran, mga misil, demokratikong reforma, at posibleng pagbabago ng rehimen, wala namang ibang napag-uusapan. Nakakahiya kay Trump na parang nagmamakaawa siyang ibalik ang JCPOA na napagkasunduan sa panahon ni Barack Obama. Ipinapakita lang niyang iba ito. At nakita ko na siya. Nakita natin lahat tayo, sa tingin ko sa Meet the Press, na sinasabi niya na nag-enrich na ng uranium ang Iran noon pa man o kung ano man ang kasunduan. Hindi yun totoo, sabi ni Assad, hindi totoo. Sabi ng CIA, hindi totoo. Sabi ng IAEA, hindi totoo. Umalis siya sa kasunduan ngayon. At ngayon, susubukan niyang ibalik ito. At yun lang ang makukuha niya. At kapalit noon, yun lang ang hinihingi niya. Kapalit nito, bibigyan nilang rehimeng ito ng bilyon-bilyong dolyar mula sa na-unfreeze na assets, pagluwag ng parusa, at posibleng higit pa. Tinatayang aabot ito sa 300 bilyong dolyar. Matitigil ng matagalang usapan tungkol sa pagpapatalsik sa rehimeng ito. Ang rehimeng ito ay kriminal na organisasyon at kaaway ng mga Iranian, rehiyon at mundo, hindi lang ng Israel. Kaya isipin na nandito tayo ngayon, sa kabila ng mga kamangha-manghang tagumpay, na dala ng walang kapantay na kakayahan ng intelihensya ng Israel noong unang linggo ng digmaan, ay talagang nakakagulat. Sigurado ako noon, nang sinuportahan ko ang digmaan, na may plano sila na ang CIA, Mossad, KGB, FSB pala, at mga Chino ay handang mag-organisa ng kudeta. Pero wala namang nangyari. Isa itong nakakagulat na estratehikong kabiguan. O kailangan pa rin nating makita ang mga detalye ng anumang pasunduan kapag naayos na ito dahil wala pang kasunduan sa ngayon. Pero Ariel, ayon sa bagong ulat ng Iran International, si kataas-taasang pinuno Mohammad Javadollah Khamenei ay hindi nakipag-ugnayan sa pamunuan ng Iran ng mahigit 24 na oras.
Ibig sabihin ba, hindi ang kataas-taasang pinuno ang nagpapasya nun? Ibig bang sabihin ang IRGC ang nagpapasya? Sa tuwing pinag-uusapan ang desisyon ni Mujtaba Khamenei, kailangan nating isama ang IRGC dahil wala tayong nakita sa kanya at alam natin kung buhay pa siya, kakampi siya ng IRGC, di tulad ng ama niyang nagmo-moderate noon. Sa huli, ang hindi pa natin siya nakikita ngayon ay nagpapahiwatig ng tatlong posibleng dahilan. Malubha ang pagkakapinsala ng mukha niya kaya hindi siya makapagpakita sa publiko, nasa koma siya or patay na siya. Wala nang ibang makatuwirang paliwanag kung bakit hindi natin nakita si Mujtaba Khamenei o narinig ang kanyang boses. Sa katunayan, Al Media ng Estado ng Iran ay naghahalungkat ng mga lumang archive para makahanap ng mga lumang larawan ni Mujtaba. Ipinopost nila ito sa social media bilang paalala sa mga Iranian na merong silang isang supreme leader na di umano'y buhay pa at siya ang nagpapasya. Pero wala nang bagong larawan mula pa noong Pebrero 28. Doon nangyari nang napatayan kanyang ama. Nakatayo siya mismo sa tabi nito nang mangyari ang pag-atake. At ipinapapitan nito ang mas marami pang hamon at komplikasyon kapag sinusubukan mong harapin ang rehimeng Iranian. Sino ba talaga ang kinakausap mo? Kaya sa huli, ito ang isa sa mga pangunahing hamon na binigyang diin ni Pangulong Trump. At muli nitong ipinapakita ang lumalaking kahinaan ng rehimeng Iranian sa talagang kailangan nilang magpakitang gilas. Kaya mahihain siya sa kanya, natin, mga kumbaba siyang tao, napaka-religyoso niya. Humble guy, he's very pious. Salamat sa updates, Ariel Oseran. Dan Perry, manatili ka sa studio. Marami pa tayong pag-uusapan pagkatapos ng break dito sa I24 News English. Kaya, huwag aalis. Pagbalik natin, pag-uusapan natin ang Hezbollah-Lebanon front at paano sinusubukan at minsan nagtatagumpay ang Iran. Malabong magkaugnay ang dalawa. Tatalakayin natin yan pagkatapos ng break sa I24 News. Maligayang balik sa I24 News English. Patuloy ang balita sa Iran ngayon naman sa sports. Nagsisimula ang World Cup ngayong linggo sa gitna ng tensyon at ang Iran team ay naiipit sa pagitan ng football at digmaan. Nakakuha ng US visa ang mga manlalaro ng Iran, ngunit tinanggihan ng ilang staff kaya nag-base ang kuponan sa Mexico at bumiyahe papuntang Estados Unidos sa ilalim ng mahigpit na restriksyon para sa mga laban. Maglalaro ang Iran sa mga host city ng US tulad ng Los Angeles at Seattle kahit may tensyon pa rin ang Iran sa Washington at Israel na nagdudulot ng alalahanin sa seguridad sa paligsahan. Inaakusahan ng Tehran ang US ng pagpopolitika sa World Cup habang giit ng Washington na ang visa decisions ay dahil sa pambansang seguridad. Kasama natin ngayon si Negin Musahedi, mamamahayag sa Iran International at host ng Eye for Iran podcast. Naintriga ako kapag tinitingnan natin ang Canada, Estados Unidos at Mexico. Gaano kakita o kalantad ang issue ng Iran doon sa mga lugar na iyon? Tinuturing ba ng mga tagahanga ito bilang isang kwento ng palakasan? Mas nangingibabaw ba sa usapan ng digmaan at kontrobersya sa visa? Depende kung sino ang tatanungin mo. Halimbawa, kung tatanungin mo ang mga Iranian na laban sa rehimen, na siyang karamihan ng mga Iranian sa loob ng Canada at Estados Unidos, hindi nila tinitingnan ang Team Melli, na tawag namin sa Farsi, bilang kanilang pambansang koponan. Nakikita nila ito bilang koponan ng Islamic Republic na itinuturing nilang iba sa mismong Iran. Lalabas sila para magprotesta laban sa koponang ito. Ngayon, may mga tao na hindi nakikita ang sports bilang politikal, pero mahirap talagang ihiwalay ang sports arena sa politika. Kapag nasa isang bansa ka tulad ng Islamic Republic of Iran, meron kang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na may hawak halos sa lahat ng bagay, kabilang na ang sports. Para sa maraming Iranian, tulad ng sabi mo, may political na bigat ang Team Melli. Nadadagdagan ba ito ng mga kasalukuyang pangyayari? Nagkakaisa pa ba ang mga Iranian dahil sa national team o lalo lang nitong pinapakita ang pagkakabahabahagi sa bansa at sa labas? Tiyak na ipinapakita nito ang mga pagkakabahabahagi parehong sa loob ng bansa at sa labas ng bansa. Gaya ng sabi ko, may mga tao na laban sa rehimen pero gumagawa pa rin ng mga palusot tungkol sa soccer team. Sa kabuuan, karamihan ay hindi ito tinuturing na pambansang koponan. Sa Iran, lahat ay konektado sa politika.
Kapag may diktadura na kontrolado ang lahat ng aspeto ng buhay, nagiging political ang sports at pati musika dahil hawak din ito ng Estado. Marami ang tingin sa Team Melly na sumusunod lang sa rehimeng Iranian habang may ibang nagsasabing trabaho lang nila yon at kailangan nilang makisama dahil naglalaro sila ng sports. Pero alam mo, hindi natin dapat kalimutan na may mga manlalaro ng soccer, mga atletang isinailalim sa parusang kamatayan kaugnay ng mga pag-aalsa noong Enero at yung mga napatay din ng mga pag-aalsa laban sa rehimen noong Enero. Kaya tiyak na marami ang lalabas na may dalang bandilang Lion and Sun o Shir-e-Horshi bilang protesta sa desisyon ng FIFA na ipagbawal ang pagdadala ng bandilang Lion and Sun sa laro at arena. Ginawang politikal ng FIFA ang sitwasyon dahil bakit mo ipagbabawal yon? Paano ang desisyon ng US na bigyan ng visa ang mga manlalaro kahit hindi pinayagan ng ilang mataas na miyembro ng organisasyon na makapasok sa bansa? Kaya karamihan sa mga Iranian sa diaspora ay laban pa rin doon. Hindi sila naniniwala na dapat bigyan ng visa ang mga ito dahil pakiramdam nila ay nire-representa ng mga ito ang bansang kalaban nila ngayon. Ibig ko sabihin, may digmaan pa rin sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kahit na may tinatawag na tigil putukan. May mga pag-atake pa rin na nangyayari gaya ng alam mo lalo na't nandyan ka sa Israel. Kaya maraming Iranian sa diaspora ang tutol na tutol sa desisyon na bigyan ng visa ang mga manlalaro mismo at nararamdaman nilang isa itong pagtataksil. Marami pang bagong balita ang ating aabangan ngayong linggo sa pagsisimula ng mga laro. Salamat, Negan Musahedi, sa pagsama sa amin sa I24 News English. Ganun din. Samantala, tuloy pa rin ang mga kaganapan sa Hilaga. Ngayon, hihingi tayo ng update mula sa aming I24 News correspondent, Joe Brown. Kasama natin siya ngayon sa Hilagang Israel malapit sa hangganan ng Lebanon. Joe, ang pinakabagong balita mula sa Iran, nagbabanta sila sa Israel na huwag munang umatake kahit saan sa Lebanon. Hindi pinapansin ng Israel ang mga banta na ito. Ano ang pinakahuling kaganapan dyan sa lugar? Sa totoo lang, para tayong nasa sitwasyong tiyagatya tulad sa Passover, na isang bagay ay magdudulot ng mas malaki pang pangyayari. Ayon sa Hezbollah, kapag inatake ng Israel ang Timog Lebanon, aatakihin nila ang Hilagang Israel. Kapag umatake ang Hezbollah sa Hilagang Israel, gaganti ang Israel sa Beirut na magreresulta sa pakikialam ng Iran. Pero ngayon, nakita natin na buong araw nang inaatake ng Israel ang Timog Lebanon. May mga pag-atake sa Tyre at mga lugar sa paligid nito. Ayon sa media ng Lebanon, may isang napatay habang sakay ng motorsiklo sa Tyre, lugar na madalas atakihin ng IDF kamakailan. Kaunti lang itong mas hilaga ng ilog Litani. At syempre, simboliko ito dahil doon nakabase ang punong tanggapan ng IDF noong panahon ng okupasyon noong dekada 80. Ngayon, kakaunti lang ang naging sirena mula nang muling ipatupad ang tigil putukan kanina ngayong araw. Nagkaroon ng 2 beses ng sirena, 4 na misil lahat-lahat. 2 rito ay na-intercept sa himpapawid ng Timog Lebanon at 2 naman ang bumagsak malapit sa mga sundalo ng IDF sa Timog Lebanon. Kaya doon nakatuon ang karamihan ng putok ng Hezbollah sa ngayon. Gayunpaman, ang takot ay baka bumalik sila sa dati at unti-unting maglunsad ng mas maraming pag-atake sa Hilagang Israel para asarin ang kalaban hanggang sa makuha ang matinding tugon ng Israel. Ang Hezbollah ay nasa sitwasyon kung saan sinusubukan ng Lebanon na makipag-usap sa Israel. Ang Iran ay sinasabing sinusubukan ding makipag-usap sa US tungkol sa Israel. Ayaw ng Hezbollah ng kapayapaan sa rehiyon dahil gusto nilang makinabang sa kaguluhan at kawalang tatag sa Lebanon. Kaya malamang nasusubukan pa nilang itulak at itutok ang kanilang mga misil papunta sa mga lungsod at bayan sa kahabaan ng linya ng labanan. At kung totoo ang lahat ng sinasabi, magdudulot iyon ng mga pangyayari na sa huli ay magreresulta sa muling pag-atake mula sa Iran. Hindi pa natin alam kung ito ay tatagal pa o kagaya lang na nangyari ngayon na may ilang atake sa Tehran at mga 2 dosenang rocket na pinaputok sa Israel na may kaunting pinsala. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na. Ay subukan ang mga residente ng Hilagang Israel dahil malapit ang Hezbollah sa kanilang hangganan at delikado at nakamamatay ang mga pag-atake mula sa Hilaga.
Ako si Joe Brown ng I24 News, nag-uulat ng balita mula Hilagang Front. Salamat sa mga update mula sa field. Kasama ko pa rin sa studio si Dan Perry, analyst ng International Affairs, at ngayon si Owen Altman, senior correspondent ng E24 News English. Owen, base sa pagharap ng punong ministro sa mga kadanapan ngayon, may spekulasyon na na-coordinate ito kay Pangulong Donald Trump ng US. Paano maipapakita ni Netanyahu sa kanyang mga taga-suporta na tumindig siya laban sa Pangulo ng Estados Unidos? May mga balita nitong mga buwan na Israel ay parang ika-51 estado ng US at sumusunod lang sa gusto ni Pangulong Donald Trump. Nagbago na ba ang kwentong yan? Isa yung pananaw, Nicole. Sa tingin ko, dapat nating pagtuunan bilang Israeli na naramdaman ni Donald Trump na mahalagang makita siyang may distansya mula sa Israel. Totoo man o hindi, o may nangyayari sa likod ng eksena, gusto pa rin ni Donald Trump na lumabas ang imaheng iyon. Sa tingin ko, hindi lang ito para sa Iran, kundi pati sa sarili niyang mga botante. Hindi popular ang bigmaan o ang Israel sa Estados Unidos. Iyan ang background ng karamihan sa mga nangyayari ngayon. Nicole, tingin ko ramdam nating lahat ang epekto ng opinyon ng Amerika sa polisiya nito sa Israel. Hindi lang pagkatapos ni Trump, kundi pati na rin habang siya ang presidente. Ito ang lihim na kamay sa likod ni Donald Trump tuwing sinasabi niyang dapat tanggapin ni Benjamin Netanyahu ang anumang kasunduan ng US sa Iran. Bahagi ito ng personalidad at estilo ni Donald Trump. Pero tingin ko rin, alam niyan si Netanyahu, di tulad dati, ay wala nang ibang option sa politika ng Amerika. Hindi ito katulad ng sitwasyon noong 2015 kay Barack Obama o kahit papaano noong 2024 kay Joe Biden, kung saan pwedeng lumapit si Netanyahu sa Kongreso sa mga kaalyadong politiko sa sariling partido ng Pangulo, lalo na sa oposisyon. Nahaharap si Netanyahu sa US habang mababa ang suporta ng Israel sa karamihan ng American surveys. Sa Republican Party, mas maraming Amerikano sa ilalim ng 50 ayon sa bagong Pew poll ang hindi gusto ang Israel kumpara sa dati. Ang tanging sumusuporta sa Israel ay mga Republican na higit 50 taong gulang. Wala nang option si Netanyahu, kundi si Trump. At alam yon ni Trump. Marunong siya sa leverage at balancing kapangyarihan, pati relasyon sa dayuhang leader, kaya may palihim siyang impluensya. Maaring may koordinasyon sa likod ng eksena na tutugon sa politikal na pangangailangan ng mga leader. Tama ka, Nicole. Ang mahalaga, iniisip ni Donald Trump na nananalo siya sa pagpapakitang malayo siya sa Israel. Kaya dapat natin itong bigyang pansin. Dan, nakikita kita. Sige. Nakakagulat na ginagawa niya ang lahat para lumayo sa Israel at particular na pahiyain si Netanyahu. Noong nakaraang linggo, pinalabas na minura at tinawag siyang baliw. Dan, may problema tayo sa mikropono mo. Aayusin namin ito. Maghintay ka lang dyan. May mga technical team na darating para ayusin ito. Habang inaayos, magdadala tayo ng panauhin. Si Hussein Abdul Hussein, Research Fellow sa Foundation for Defense of Democracies. Hussein, pinag-uusapan natin ngayon ang Lebanese Front at ibig sabihin niyan ay Hezbollah. Pero paano naman ang estado ng Lebanon? Ano ang gagawin nila ngayon kung tuloy ang putok ng Hezbollah sa Israel? Paano haharapin ng Lebanon ang ganitong sitwasyon? Ganito kasi, malinaw na may kagustuhan ang estado ng Lebanon pero wala silang kakayahan. Noong nakaraang linggo, pumirma ang estado ng Lebanon sa isang makasaysayang kasunduang dokumento kasama ang Israel. Doon tinalakay kung paano titigil ang digmaan ng dalawang bansa at Estados Unidos, didisarmahan ang Hezbollah, aatras ang Israel, at magkakaroon ng ganap na kontrol ang Lebanon sa sariling teritoryo. Ngayon, hindi kayang pigilan ng gobyerno ng Lebanon ang Hezbollah na patuloy na nagmatigas. Sabi nila, pakinggan mo, una, may hiwalay kaming linya kay Pangulong Trump. Paulit-ulit niyang hayagang sinasabing nakausap niya ang Hezbollah. At pangalawa, sinasabi ng mga tao ng Hezbollah na kami ang may lakas, kaya good luck na lang sa pagpigil sa amin. Kahit ganito ang sitwasyon, dapat tayong manatili at magtukus sa gobyerno ng Lebanon at suportahan sila. Huwag magbukas ng ibang linya. Bigyan natin sila ng mga suportang kailangan nila para matupad ang napagkasunduang plano kasama ang Israel. Paano kasali si Parliament Speaker na Biberi dito? Ayon sa ulat, hindi na siya parang hiwalay na linya ng pakikipag-usap, kundi nakikipag-usap na rin ang Washington sa kanya tungkol sa pagpapatupad ng kagustuhan ng Hezbollah. Pero nalalampasan ba nito ang mismong pamahalaan ng Lebanon, particular si Joseph Aoun?
Oo, talagang ganon. At taliwas yon sa patakaran ng Estados Unidos. Ibig kong sabihin si Sekretaryo Rubio at ang kanyang team ay naglaan ng oras at pagsisikap para maitatag ang direktang usapan sa pagitan ng mga pamahalaan ng Israel at Lebanon. Biglang gumawa si Berry ng sariling koneksyon dahil ayaw nila ng direktang usapan. Kaya gusto nila ngayon makipag-usap ng bidirekta sa pamamagitan ng Estados Unidos. Na ngayon, si Berry ang nakikipag-usap sa Hezbollah sa hiwalay na channel, hindi direkta. Channel ito ng Hezbollah at hindi dapat umiiral dahil ang buong punto ay makita natin na ang gobyerno ng Lebanon ang namumuno at ang siyang nagsasalita para sa Lebanon, hindi ang Hezbollah ang namumuno. At alam mo, kasama ang kaalyado nito, si Nabi Berry. Paano naman ang mga mamamayang Lebanese? May senyales ba ng lumalaking pagkadismaya sa paghawak ng estado ng Lebanon sa Hezbollah o sa kilos ng Hezbollah sa bansa? Batay sa ating survey, isa sa bawat 2 Lebanese kasama ang mga Shia ang nais na tanggalan ng armas ang Hezbollah at makipagpayapaan sa Israel. Ang survey na ito ay isinagawa noong Mayo. At kung aalisin mo ang Shia na komunidad na 27% ng populasyon, tumataas ang bilang na ito sa 65%. Halos 2 sa 3 Lebanese gusto tanggalan ng armas ang Hezbollah at magkaroon ng kapayapaan sa Israel. Hindi pa ito nangyari sa rehiyon. Sa tingin ko, pwedeng pagbasehan ito. Palagay ko, alam ni na Pangulong Aoun at punong Ministro Sleiman ang damdamin ng taumbayan. Ang Hezbollah ay walang pakialam sa opinyon ng mga Lebanese. Hezbollah ay sumusunod sa nais ng Iran. Sa tingin ko, salumat na ang Hezbollah sa karamihan ng Lebanese, kahit suportado pa rin ito ng maraming Shia. Kahit gusto ng kalahati ng Lebanese na tanggalan ng armas ang Hezbollah, papayag ba silang gawin ito ng Israel o Estados Unidos? O kailangan ba na ang Lebanese Armed Forces ang gumawa nito kahit wala silang sapat na kakayahan para ganap na maisa katuparan yon? Hindi ko sa tingin na namimili sila or pumipili. Naiintindihan nila na kung wala silang kakayahan, kailangan may ibang gagawa nito. Hindi ko sa tingin na tutul sila sa ideya ng paggawa nito. Hindi ko rin sa tingin na tutul sila na tumulong ang CENTCOM sa mga Lebanese na gawin ito. Sa palagay ko, ngayon, bukas na sila sa lahat ng suhestiyon at iba pa. Kailangan nating suportahan at ireforma ang Lebanese Armed Forces para magawa nila ito. O para maipatupad nila ang roadmap na napagkasunduan ng 2 bansa noong nakaraang linggo kung paano diarmasan ang Hezbollah at magpatuloy. Maari bang maging totoong hakbang ang mga pilot zones na napagkasunduan noong nakaraang linggo sa kasunduang pinamagitan ng US sa Israel at Lebanon, kung saan may senyales na pumapasok na ang Lebanese Armed Forces sa timog ng Litani River? Gayunpaman, sa mga lugar na naalis na ang Hezbollah, ipinapakita ba nito na magiging matagumpay lang ang pilot zones kung Israel ang mag-aalis sa Hezbollah? Sa tingin ko, ito lang ang paraan para ubusad. Ang opisyal na channel ng Washington, gobyerno sa gobyerno, ang plano natin, ito lang ang paraan para umusad. Ngayon, tandaan mo, hindi pa talaga na ilalatag ang mga pilot zones. Dahil ang militar ng Lebanon ay hindi pa talaga pumunta sa Washington na may dalang mga mapa. Inasahan kong sa mga susunod na araw ay magsisimula na ring makipag-cooperate ang Lebanese at ang kanilang army. Kapag nangyari ito ang tamang paraan para umusad. Wala akong ibang nakikitang paraan. At ngayon, alam mo na kung bakit napakatindi ng Hezbollah sa una paghadlang sa mga pag-uusap, pagtutol sa mga pag-uusap, pagpapaputok sa Israel, pagpapaputok ng Israel, pagpapaputok ng Iran ng mga missile sa Israel. Ginagawa ng Hezbollah ang lahat para siraan si Aoun at ang gobyerno at tigilan ng mga pag-uusap, magkaroon ng alternatibong paraan at gumamit ng mga misal para palalayan ang sitwasyon para walang maganap na usapang pangkapayapaan. Ipinapakita ng kilos ng Hezbollah na tama ang ginagawa ng gobyerno ng Lebanon at Israel, kaya natatakot ang Hezbollah at sinusubukan nila itong pigilan. Hussein Abdu Hussein, laging masarap kang makasama dito sa EE24 News. Napaka-interesante ng iyong pagsusuri. Lagi ko itong pinahahalagahan. Salamat. Balik tayo sa studio kasama sina Dan at Owen. Dan, hindi lang Lebanese Armed Forces ang humaharap sa Hezbollah na hindi pa natin nakikitang kaya nila. Pati na rin Israel at posibleng Estados Unidos.
Mukhang Israel talaga ang kailangang gumawa nito. Pero kanina, pinag-uusapan natin ang mga epekto nito sa pananaw ng mundo tungkol sa Israel. Paano ngayon babalansehin ito ng Israel? Sa tingin ko, mas mainam para sa Israel kung malinaw nilang ipapakita ang paggalang at alok na tulong sa gobyerno ng Lebanon. Sa palagay ko, nitong huling 1 o 2 taon, may lumitaw na malaking asset para sa Israel. 2, sa totoo lang. Una, na ang publiko ng Lebanon, karamihan sa kanila, sa tingin ko, higit sa kalahati, at tiyak na kararami sa mga hindi Shiite, ay gusto nang mawala ang Hezbollah at nais ng kapayapaan kasama ang Israel. Narinig natin si Hussein Abdel Hussein na nagkumpirma nito at alam kong totoo ito. At pagkatapos, ang gobyerno ng Lebanon. Sa loob ng ilang panahon, walang presidente ang Lebanon. Ngayon, ang kanilang bagong presidente ay napakatapang. Pati ang punong ministro, malino na gusto nila ito pero hindi magawa. Ngayon, hindi talaga nakikialam ang Israel dito. Alam mo na, napilitan lang sila makipag-usap sa mga Lebanese sa medyo mababang antas. Dapat nilang ipakita na nandito tayo para tumulong. Ang ideyang problema lang ito ng Israel ay nagpapalakas sa kwento ng Hezbollah na sinasalakay ng Israel ang Lebanon. At marami akong oras na ginugol sa Europa. At palagi kong naririnig mula sa mga taong dapat mas nakakaalam na may layunin daw ang Israel na sakupin ang bahagi ng Lebanon. Kailangan ding magsagawa ng diplomatikong hakbang ang Israel at hikayatin ang Lebanon na maging isa sa mga bansang humihingi ng tulong. Alam mo, humingi ng tulong ang Iraq, Afghanistan at iba pang bansa kamakailan mula sa ibang bansa. Mali, Mozambique, Colombia, hindi alam ng mga tao. May mekanismo sa UN para humingi ng tulong ng dayuhang tropa at malinaw na kailangan ito sa Lebanon. Hindi siguro gusto ng Lebanon na pumasok ang Israel sa kanilang bansa hanggang Bekaa Valley at tuwing may namamatay na civilian Lebanese na aapektuhan ang mahalagang nabanggit ko. Kaya kapag sinabi kong dapat baguhin ng Israel ang paradigma ng 45 taon na puro lakas militar, hindi ibig sabihin gusto kong manatili ang Hezbollah. Gusto ko silang mawala. Sa tingin ko, mas epektibo ito. Kung gagamitin mo ang malinaw na kagustuhan ng Lebanon, maaari kang mag-alok ng suhol bilang malaking tulong mula Gulf na ibibigay kapag nawala ang Hezbollah. At hikayatin ang pandagdigang pagkakaisa na ito ay pandagdigan issue. Hindi kailangan ng tropa mula Belgium. Sa tingin ko, mga Arabong tropa at mga tropang Aprikano. Tandaan, napapaligiran ng Hezbollah. Pinalilibutan sila ngayon ng sandatang lakas ng Lebanon, Israel sa timog, at hindi kaibigan Syria sa hilaga at silangan. May paraan para harapin ang problemang ito, hindi lang Israel o sandatahang lakas ng Lebanon, dahil hindi nila kayan mag-isa. Kailangan ng matalino at malikhaing solusyon. Hindi ko ito nakikita sa kasalukuyang gobyerno ng Israel na ang mga ministro ay humihiling na kumilos ang Lebanon at nagbabantaring sirain ang mga infrastruktura nito. Kung hindi nila gagawin, kinukutya ang Lebanon dahil hindi ito kumikilos at kailangan Israel lang ang kumilos. Kailangan natin ng mas magandang plano na posible namang gawin. Sang-ayon ako sa karamihan ng sinabi mo, Dan, at pati kay Ruchad, lalo na sa mahahalagang punto. Pero may problema dito na parang nauna ang kariton sa kabayo. Hanggat di nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Lebanon, natatakot ang gobyerno nitong humingi ng tulong sa Security Council at magpasok ng dayuhang peacekeeper laban sa Hezbollah. Hindi pa handa ang sitwasyon doon. Masyadong lantad ang Israel at pinapalabas na ang gobyerno ng Lebanon ang humingi ng tulong sa kanila. Natatakot ako at may pagdududa. Sa tingin ko, pati mga gumagawa ng decision sa Israel, kahit iyo may mabuting hangarin sa mga usapang ito, ay takot din itulak ang gobyerno ng Lebanon sa alanganin. Tama ka, matapang ang mga hakbang na ginawa ni Joseph Allen sa unang pagpupulong. Sa tingin ko, sa huling pagpupulong at tigil putukan, hinahamon ng Hezbollah na labagin ang kagustuhan ng dalawang gobyerno para sa tigil putukan. Tama ka. Mahalagang hakbang ito para sa gobyerno ng Lebanon at maganda rin para sa Israel. Kailangan din ipaglaban ang argumentong ito, lalo na sa Europa. Tama ka. Sa philosophical na pananaw, may issue talaga. Minsan, kailangan mong pumili ng hindi ganun masamang opsyon, kahit lahat ay masama. Tama ka, parang nauna ang kariton kaysa kabayo dito. Pero ito ang hindi gaano masamang opsyon. Mas malala kung sakupin ng Israel ang buong Lebanon at lambak ng Bekaa. And leaving the Lebanese armed forces... I'm sorry. Hindi sinabi ng Israel ang kanilang mga plano. Sa ngayon, buffer zone ito sa timog ng Nicole. Kaya wala silang. Pero hindi ako sigurado kung ito na ang hindi gaano Masamang pagpipilian. Pinipipila ng buffer zone ang mga paglusot. Nagkaroon din ng Israel ng 18 taong hindi popular na pananakop sa Lebanon, kung saan ang buffer zone ay kumikitil ng halos 25 sundalo bawat taon. Ngayon, 3 sundalo kada linggo ang nagiging kapalit sa buffer zone na hindi kayang tiisin ng Israel. Hindi, ang buffer zone ay hindi nakakapigil ng rockets
at ang mga ito ay galing sa mas hilagang bahagi. Ang plano ng Israel ngayon, na parang paulit-ulit na limitadong opensyon militar lang, ay hindi magbibigay sa akin ng gusto ko. Isang pag-iwas na dapat nating hanarin para maiwasan ang ganitong digmaan. Nakakatulong ito sa mga organisasyon tulad ng Hezbollah. At sa totoo lang, ay nakakatulong din ito sa Iran. Isa itong walang katapusang digmaan, isang digmaan ng pag-ubos. Ang pinaka-hindi popular na digmaan sa kasaysayan ng Israel ay nang hilahin sila ng Ehipto sa digmaan ng pag-ubos matapos ang 6 na araw na digmaan na laging may namamatay na sundalo at walang malinaw na layunin. Sa 45 taon, paulit-ulit na digmaang paubusan ng Israel laban sa Hezbollah, ngunit hindi ito epektibo at kailangan maghanap ng mas mabuting opsyon. Tingnan mo muli, marami talagang punto sa sinasabi mo, pero hindi ako sigurado na ito ang hindi gaanong masamang opsyon. May daan-daang libong tao sa hilagang hangganan natin na ilang buwan nang nasa mga silungan at walang nakikitang kinabukasan. Hindi pa malinaw ngayon kung magtatagumpay ang grupo ng tropang Arabo at Aplikano na hindi ipinagtatanggol ang sariling bansa o ang alinmang ikatlong bansa na hindi rin ipinagtatanggol ang sarili nilang bayan. Sandali lang. Bigyan mo ako ng sandali. Hindi malinaw kung ang mga puwersang hindi nagtatanggol ng sarili nilang mga hangganan ay magkakaroon ng motibasyong tulad ng sa militar ng Israel. Yan ang katotohanan. Tama ka na may saysay na magsikap para sa ibang kinabukasan. Yan din ang malaking bahagi ng mga pag-uusap sa gobyerno ng Lebanon. Tama ka, ang pagdadala ng pera at lakas tao mula sa mga bansa sa Gulpo ay mahalaga, lalo na ang pera, dahil sa sitwasyong pang-ekonomiya sa Lebanon. Dahil totoo lang publiko sa Lebanon sa Hezbollah, marami tayong magagawa. Sa totoo lang, baka hindi rin. Sa huli, kahit ang mga tropa ng NATO, mga tao dito sa bansa, at pareho nating naiintindihan kung bakit, ay magtatanong kung magkakaroon ba sila ng motibasyon na ipagtanggol ang mga hangganan ng Israel tulad ng ginagawa ng militar ng Israel. Tama ka kapag ang Hezbollah, at hindi ko masasabi kung kailan, pero kapag nadbago na ang balanse ng kapangyarihan, na kung saan ang gastos ng pakikipaglaban sa Hezbollah ay hindi na katulad ng mga gastos na meron na yon, na maaring magkaroon ng isang uri ng third-party na puwersa o kaya mismo ang militar ng Lebanon ay maaring maging totoong mga opsyon. Habang nandito tayo ngayon, Hunyo 8, 2026, hindi ito. Isang magandang ideya. Gusto mo bang huwag pabilisin ang proseso? Gusto ko talagang pabilisin ang proseso. Ano ang pinakakatanggap-tanggap mong opsyon? Ang hindi gaanong masamang opsyon ang makipag-usap pa sa gobyerno ng Lebanon. Sang-ayon ako na dapat itigil ng mga ministro ng Israel ang pag-atake sa gobyerno ng Lebanon, lalo na kung tanggap nila ang panganib at nagpapakita ng mabuting hangarin kahit alam natin na hindi nila ito kayang isakatuparan. Simula no ituloy ang pag-uusap sa mga bansa sa Gulpo sa tulong ng Estados Unidos o iba pa. Simulan ding gawin ng plano, lalo tungkol sa pondo at lakas tao. Pero bigyan ng pahintulot ang militar ng Israel na isagawa ng matalino, may sentido komun at may plano sa pagsasagawa ng digmaan sa Lebanon. Pero dapat maintindihan na iyon lang ang solusyon na yon para sa mga tao. Ang Chief of Staff ng Israel ay kilalang nagsabing magiging mabilis, maiksi at elegante ang 6 na araw na digmaan. Iyon ang doktrinang militar ng Israel sa loob ng mga dekada dahil alam nilang maliit at mahina ang kanilang home front at bilang demokratikong lipunan, ayaw nila ng digmaan na sisira sa kanilang naitayo. Nanggangamba ako na ang kasalukuyang gobyerno ay napasok sa isang sitwasyon na kung saan, sa kahit anong dahilan, handa silang tiisin ang walang katapusang digmaan, mga digmaang ubusan. Palaging, hindi ito popular. Hindi naging popular ang digmaang ubusan laban sa Ehipto. Hindi rin naging popular ang 18 taong pananakop sa Lebanon. At hindi rin ito magiging mas maganda. Kailangan natin ng mas maayos na plano. Sige mga Ginoo, talagang mainit ang usapan na nagpapakita ng diskusyon na nagaganap sa harap ng ating mga mata dito sa Israel sa hilagang larangan at hiwalay sa usapin ng Iran na tila natapos na ngayong araw. Salamat Owen Altman at Dan Perry sa mahusay ninyong pagsusuri para sa mga manonood. Iyan na po para sa pinakabagong edisyon ng I24 News English. Ngunit babalik kami muli para sa isa pang espesyal na programang tatagal ng 1 oras at kalahati. Simula alas 10 ng gabi, oras ng Israel. Kasama si Benita Levine, alas 10 ng gabi, oras ng Israel, alas 3 ng hapon Eastern Time. Ako po si Nicole Zedek. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi.